So nakabili po pala ako ng bulinaw kahapon. Pasensya na medyo paos tayo. Tinanggalan ko lang po ng ulo. Inopen ko yung tiyan at kinuha ko na din yung tinik sa gitna. So parang ganito po, ayan. Then tinimplahan ko na po ng asin, paminta, itlog, at cornstarch. Tapos hinalo-halo ko na po siya ng mabuti para mag-combine lahat ng nilagay natin. Ayan po oh. Sa isang bowl naman ay naglagay po ako ng harina, baking powder, at yung crispy fry para lumasa yung ating harina mixture. So, i-mix lang natin. Pwede din kayong gumamit ng ibang brand. Tapos, naglagay din ako ng konti sa isang separate bowl para timplado na at nilagyan ko na din ng tubig. So, yung sangkalan kanina na ginamit natin, sinimot ko, nilagyan ko ng tubig at yun na yung nilagay ko sa ating harina na pang butter natin. Ayan. So, dahan-dahanin lang yung paglagay ng tubig para yung mixture niya o yung consistency niya ay makuha natin na parang ganito. Tapos kuha lang ako ng portion ng isda natin, binilog ko at pagkatapos ay nilublob ko na dito sa ating harina mixture. Ayan, so kinote ko na ng mabuti. Tapos nilagay naman natin dito sa ating butter. Pagkatapos ibinalik ko ulit dito sa ating harina mixture. Ayan, so binilig-bilog ko para kumapit lang yung harina niya. Tapos set aside. So, ito lahat yung nagawa natin. So, inihanda ko na yung ating kawali at naglagay na din ako ng mantika. At nung mainit na yung mantika, ay pinirito ko na yung ating isda. Pinisil-pisil ko muna para mag-flatten siya at siguradong maluto talaga yung sa ilalim ng ating isda. Ayan o. So, dapat bantayan natin siya para hindi masunog yung coating niya. Tapos, pag nag-brown na siya, babalik ta rin na natin agad. Tapos maya-maya ay maluluto na din to. So pag ganitong kulay niya, golden brown na siya, pwede na natin siyang hanguin kagaya nito. Ayan. So let's do the plating na and ready to serve na to. Kaya tara na, kain na tayo, tikman natin. Thank you, Lord, for this food. Amen. Paus pa ako ngayon, mga kayamis. Ayan o. Isda lang to. Napaka-crispy.